Isang matinding balita na naman mga kapatid dahil 200 o mahigit pa na mga barko ng China ang mga tol ang namataan no malapit sa artificial island sa Mischief Reef no. So sumasalakay na naman ba mga tol? Ito na naman ba ang pagdating nila at tuluyan na nilang kukunin ang West Philippine Sea? Yan ang ating aalamin mga kapatid mula rito sa balitang panonoorin natin sa GMA mga tol no. Ito papakita ko sa inyo. Ito, lagi nating tinututukan yung usapin dito sa West Philippine Sea 'no, kasabay ng batuhan ng dating presidente at ng kasalukuyang presidente ngayon na si PBBM. Pero ang tinututukan kasi natin ngayon mga tol, etong nangyayari sa West Philippine Sea. Dahil habang nagkakagulo mga tol ang politika dito sa Pilipinas, ay posibleng samantalahin 'to ng China 'no, para pumasok sila ng pumasok dito sa ating soberanya. Kaya dapat tayo mga Pilipino alam din natin kung ano yung mga nangyayari dito. Ayan no, mahigit 200 barko ng China na mataan malapit sa artificial island sa Mischief Reef. Ito papanoorin natin ngayon at bibigyan natin ng reaction video and commentary. Bago yan, syempre, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Tuloy ang resupply at patrol mission ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa mga tropang nagbabantay sa West Philippine Sea. Sa kabila yan ng patuloy na presensya ng daan-daang barko ng China sa ilang bahagi ng pinag-aagawang teritoryo. Nagsalita rin ang AFP sa issue ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Chino Gaston. Eto na nga no mga tol, kasi ang dating Pangulong Presidente ay indirectly no, parang hinihimok niya rin mga tol ang mga sundalo na pumalag no sa administrasyong to. So pag nangyari yon mga tol, talagang hihina ang depensa ng Pilipinas. Kasi biruin mo, ang mga sundalo, hindi sa pagbabantay sa bansa magpo-focus yan, kundi sa usapin sa politika. Sana ang mga sundalo natin mga tol wag na makialam doon no, sa usaping politika. Kasi alam din naman nila bilang isang sundalo, napakadumi talaga ng politika sa Pilipinas mga tol. Sana ang sundin na lang ng mga sundalo mga tol, yung sinumpaan nilang tungkulin na poprotektahan ng ating bayan laban sa mga mananakop. So dapat nakafocus sila mga tol dito sa usapin sa ating pinag-aagawang teritoryo mga tol, etong West Philippine Sea. Kasi do ito ay atin, inaagaw to ng ibang bansa at dapat ito ang tutukan ng ating mga military kaysa yung usaping politika mga tol no. Mahigit 200 barko ng China ang namataan padaan-daan sa lugar malapit sa artificial island ng China sa Mischief Reef, nakatabi lang ng Ayungin Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, aabot sa 25 naman ang Chinese warships na nagbabantay sa buong West Philippine Sea. Wow. Wow. Chinese warship nagbabantay sa buong West Philippine Sea mga tol. Tapos mahigit 200 barko ng China mga tol. Grabe no, grabe na talaga pagpasok nila sa atin. 'Di ba? Ito yung ito yung sinisigaw ng mga taong bayan dito sa comment section mga tol. No, kaya gusto nila si PBBM kasi lumalaban si PBBM dito sa mga mananakop na to. At ito mismong sinasabi sa comment section no, ayaw na daw nila. Hindi galing sa akin to sa comment section to ayaw na daw nila sa Duterte kasi pamimigay lang daw tayo sa China. Yan ay sabi ng mga nanonood at nagko-comment dito sa atin. No, ito bagong comment. Ikaw, ano masasabi mo doon sa mga yon? Samantala, may 15 barko naman ang Chinese Coast Guard. Pero karamihan, mga Chinese fishing militia, mga fishing boat na kontrolado ng Chinese Coast Guard. Aeroplano muna ang gamit ng AFP Western Command para mahatira ng pagkain ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre habang kinukumpuni pa ang mga resupply ship. Kahit gaano pa raw karami at kalupit ang mga Chinese, hindi nito mapipigilan ang resupply at patrol mission ng AFP. Yan ang maganda, di ba? Huwag kayong patitinag. Hindi porket napakarami, mahigit 200 barko, mga tol, ay hindi papatinag ang AFP natin dyan. Hindi tayo magsisimula ng gulo, hindi tayo magsisiklab ng mitya, mga tol. Diba? So eroplano daw muna ang gagamitin nila habang inaayos pa yung mga resupply ship natin na huling ginamit yun, nasira dahil binomba ng water cannon We will expect that this will just continue. Harassments, laser pointing probably.
cutting across the bow, water cannon. It is within the Philippine Navy and the Armed Forces to be able to adjust. These are part of the challenges we encounter each time we resupply our troops. Hindi rin daw dapat malingat ang militar sa misyon na ipagtanggol ang karapatan sa West Philippine Sea sa kabila ng namumuong bangayan sa pagitan ng administrasyon at kampo nila dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang sinasabi ko kanina, di ba? Ang AFP mga tol, though naririnig natin mga tol, kapag ang Duterte camp ang nagsasalita, laging nasasama, no? Kahit si Attorney Harry Roque pag nagsasalita yun, laging nababanggit ang nababanggit ang mga militar na tila baga alam mo yun, indirectly mga tol, na talagang ini-involve nila yung military sa usapang ganito, no? Sinasabi, ayoko nangyari sa tatay mo, mga ganyan mga bagay. Diba? Yung mga military, kikilos yan. Yung parang alam mo yung sinisindak nila yung mga Eto mga tol, eto lang yung napapansin natin, no? Bilang isang mamamayang Pilipino. Hindi magiging maganda kasi sa totoo lang kung ang military ay kikilos ng nila, no, kumbaga na sarili na lang nila at gagawa sila ng hakbang nila na katulad nung nangyayari ng mga araw. Dapat ang military ngayon ay nananatiling tapat sa kanilang tungkulin at nananatiling tapat sa kanilang bayan. Hindi sa kulay ng politika dapat sila tumitingin mga tol, kundi sa bayang Pilipinas, dito sa ating bandila, no? So tulad nung sinabi rito ng ating mga militar, hindi dapat sila nalilingat, no? Kailangan nakafocus talaga sila dito sa usapin ng ating soberanya. Dahil sa isinusulong na People's Initiative, matatanda ang nanawagan si dating Pangulong Duterte sa militar at pulis na ipagtanggol ang konstitusyon kasabay ng ilang pasaring laban sa Pangulo. We remain professional and we are non-partisan po. Yun. So this is the call of our Chief of Staff to each member of the Armed Forces of the Philippines. Ang pinaka-keyword po dito is non-partisan po ang AFP. Para sa GMA Integrated. Good yun mga tol, no? Good yun. Yun ang talagang dapat na gawin ng ating AFP, ng ating mga kasundaluhan. Kasi hindi sila makakalutas ng gulo, kundi lalo pang makakalala mga kapatid, no? Kasi etong dalawang kampong to parehong may malakas na suporta yan eh. Pero etong isa nasa gobyerno ngayon, kasalukuyang administrasyon. Eto namang isa tapos na. So dapat wala nang power pa yan eh, 'di ba? Wala na siyang kumbaga pa rito. Pero ganun pa rin, matakas pa rin siya mga tol. Hindi naman natin may aalis yun at talagang batuhan sila ng baho mga tol, no? Pero tulad nga lang sinasabi natin dati, ay pabor sa China yan pag nagkakagulo sa Pilipinas. Mas madali silang makakapasok. Kasi yung focus imbis na sa kanilang nahati 'di ba? Nahati. So ang AFP mga tol, sinabi na nila non-partisan sila. So goods 'yan. So ito isang balita natin mga tol. Ito nilinaw naman ng Philippine Navy na wala naman daw dapat ikabahala, no, ang ating bansa, ang mga Pilipino sa daan-daang barko ng China sa West Philippine Sea. Alamin naman natin 'to mga tol mula dito sa PTV Philippines. Wala namang dapat ikabahala ayon sa Philippine Navy sa daang-daang barko ng China na namataan sa West Philippine Sea, partikular sa Mischief Reef. Bukod sa may sarili tayong assets doon, tuloy-tuloy din ang kanilang pagpapatrolya. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Sa madaling salita, huwag ka mag-alala, hindi sila nagpapabaya. Audrey, daang-daang barko ng China ang namonitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ayon kay bagong talagang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, karamihan sa mga ito ay nasa paligid ng Mischief Reef. Hanggang 25 warship ng China ang namataan, habang 200 ang militia vessels at nasa 10 hanggang 15 ang barko ng China Coast Guard. Sabi ng Navy, normal lamang at hindi nakakabahala ang bilang na ito. Pero nanatili sila nakabantay sa magiging aksyon ng mga ito. Alam naman natin yung sinasabi nila mga tol, pampakalma lang. Pampakalma lang sa atin. Pero hindi pa daw nakakabahala yung bilang na yon mga tol. Siyempre, mga tol, di naman tayo pinanganak kahapon, di ba? Alam natin kumbaga pampakalma lang yan. Pero yung mga ganyang ganyang number, ganyang bilang mga tol, alarming na yan, 'di ba? Napakarami niyan. 'Di ba? Para sa isang halimbawa mga tol, meron ka isang bakuran. May magpunta isa, dalawa na taong umaangkin ng bakuran mo, kakabahan ka na. Paano pa kaya kung 20 sila? 'Di ba? Napupunta sa bakuran mo,
Alarming na 'yon. Eto mga tol, 'di ba, ang daming fishing vessel na alam naman natin na hindi lang talaga 'yan basta barkong pangisda lang 'no. 'Yan ay gamit din nila mga tol, ginagawa nilang parang wall 'yan, naka-barricade na gano'n sila, 'di ba? Tapos 25 na warship ng China nandiya-diyan, tapos 15 Coast Guard nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Huwag tayong mabahala at hindi pa nakakabahala yon mga tol. Ay, pampakalma lang nila yan. Pero dapat talaga yan ay naaaksyonan na. Kaya nga itong ating pamahalaan ay gumagawa na no, ng mga aksyon na sabihin natin hindi man ganun ka-agresibo mga tol, pero may aksyong ginagawa. Mayroon din tayong sariling asset sa West Philippine Sea na sapat ang bilang para magpatrolya. The massing of or the presence of foreign warships, maritime militia or Chinese Coast Guard is a product of different factors that includes their operational tempo, that includes the weather in the area, that includes their projection in the West Philippine Sea. Nevertheless, the Philippine Navy and the armed forces will continue what we have been doing, supported by our constitutional mandate of ensuring our sovereignty is not violated, the territory is intact, and to continue looking after the welfare of the Filipino people. The numbers kasi, as the good Commodore said, they're consistent throughout the past years. So it's really not alarming in terms of the numbers, but what we are really concerned about is their actions towards our own troops. So we keep on repeating that, of course, we will always look out for the welfare of our troops on the contested waters. Kailangan din talaga natin magtiwala lang ng mga kapatid dito sa ating mga kasundaluhan dahil ito naman subok na matibay at matatag to mga tol. Wala na tayong dapat pang ipag-alala sa tapang nila mga tol, no? Talagang matatapang ang ating kasundaluhan at talagang sabak na sabak yan sa labanan mga tol. Talagang maingat lang ang kanilang kilos dahil sa onting pagkakamali lang, ito ay pwedeng pagmulan ng kaguluhan na hindi rin naman natin inaasam at ginugusto. Iginiit naman ng AFP na hindi kailangang magpaalam kanino man ng Pilipinas sa pagkakaroon ng mga operasyon sa loob ng ating teritoryo. Tuloy daw ang regular na resupply mission para sa ating mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa ngayon ay isa sa hakbang ang airdrop resupply habang patuloy ang pagsasaayos sa isa sa mga nasirang resupply vessel. Samantala, nanatiling tapat ang armed forces sa konstitusyon. Reaksyon ito ng AFP sa naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alright. No, ang kailangan nang magawa natin mga tol bilang sambayan ng Pilipino dahil hindi naman tayo kasama sa army, hindi rin tayo kasama sa mga politika mga tol, ay iwasan natin yung pagkakaroon ng kulay sa politika mga tol. Dapat maging tayo, yung alam mo ang mahalin natin mga tol, yung bayan natin, hindi yung apelyido ng mga politiko. Kasi yung iba mga tol, talaga sobrang diehard, loyal, 'di ba? Suportahan natin ang ating gobyerno dahil kapag ibinagsak natin ang ating gobyerno, pinapahina natin yung depensa natin at nagiging malakas lalo yung mga mananakop, yung mga dayuhan na gustong umangkin ng ating soberanya. At malalaman ninyo bandang huli kapag ibinagsak ninyo ang gobyerno, mga tol, ibinagsak ng mamamayang Pilipino ang sarili nilang gobyerno, pagsisisihan din nila yan bandang dulo at wala nang bawian. Isipin lang ninyo mga tol yung nangyari nung people power nung 1986 o panahon ni Marcos mga tol. Napakaraming mga Pilipino ang pinagsisihan nung yung bagay na yon. Mga tol, sa totoo history mga tol, napakaraming mga tao ang pinagsisihan yung bagay na ganon. So wag na sanang maulit ngayon dahil sa udyok ng ibang nasa posisyon na gusto ng mas mataas na kapangyarihan, dapat matuto na tayo lahat sa nagdaan mga tol. No? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shopal T. Peace out.